Tayo sa sa ating paksang pag-uusapan at aking nadama pa rin na magpatuloy tayo sa kaisipan na ating pinasimulan last Sunday, yung I will do, behold, I will do something new. Pero ang ating title ngayon ay I will reveal new things. At ang ating subject is perfect justice to the nations. Dito sa aklat ng Isaiah chapter 42, sa verse 1 up to verse 4 and then verse 9 ay ating pagtutuunan ng pansin ng mga talatang ito. Sabi dito sa verse 1 up to verse 4, behold, my servant whom I uphold, my chosen one in whom my soul delights. I have put my spirit upon him, and he will bring forth justice to the nations. He will not cry out or raise his voice, nor make his voice heard in the street. A bruised reed he will not break, and a dimly burning wick he will not extinguish. He will faithfully bring forth justice. He will not be disheartened or crushed until he establishes justice in the earth, and the coastlands will wait expectantly for his law. Verse 9, behold, the former things have come to pass. Now I declare new things. Before they spring forth, I proclaim them to you. Praise God. Tayo mo lahat ay magsabi, amen? Purihin ng Diyos, makakaupo tayo sa oras ito. Okay? Purihin ng Diyos ang magandang umaga sa bawat isa atin. At sa sandaling ito ay aking last Wednesday ay tinignan ko yung ating question box at wala pang question. Well, dalawang bagay ang aking nakikita. Maaaring iba ay walang question. O kaya naman, hindi tayo nagbabasa, kaya wala tayong question. So, I hope ang bawat isa sa atin ay naniniwala ko mga kapatid, there's a lot of questions sa mga salita ng Diyos, most especially kapag tayo ay maglalaan ng panahon sa mga salita ng ating Panginoon. So, I encourage you mga brothers and sisters, mga kapatid sa pananampalataya, na tayo ay patuloy na maglaan ng ating panahon sa mga salita ng Diyos at magbasa at sa pamamagitan ng bagay na yan ay meron kayong mga bagay na may encounter. At yung inyong ma-encounter sa inyong pagbabasa ay magiging inyong katanungan. At kung kayo naman ay nakikipag-sharing sa mga salita ng Diyos, ay maring meron kayong ma-encounter na tao at merong itanong sa inyo at kayo ay natatrap sa ganitong bagay at di nyo alam ang sagot. Well, ito'y isang paraan para ating malaman ang ilang mga bagay. At hindi ko naman sinasabing meron akong sagot sa lahat ng mga bagay, pero merong banal na kasulatan at naniniwala ko merong Holy Spirit na tutulong sa atin para i-guide tayo sa mga tamang bagay na ating dapat na isagot o dapat na malaman sa huling mga araw nito. So, I encourage you, kagaya ng ating in-schedule, alternately ay meron tayong question and answer portion sa panahon ng Bible study. So,
maganda na walang question para sa akin dahil wala akong sasagutin, pero ako'y nag-aalala rin naman sa kabilang bahagi, baka nakakalimutan na nating magbasa ng mga salita ng Diyos. So yan ay part ng ating buhay mananampalataya. How many can say amen to that? It's a part of our life. Sabi ng ating Panginoon, not by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Hindi lamang ito ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, hindi lamang sa pagkain, at hindi rin tayo nabubuhay para lamang magtrabaho. At meron ding isang bahagi ang ating mga spiritual, at thank God na narito tayo sa ganitong mga pagkakatipon, nagbibigay ng panahon, nagbibigay ng pagkakataon para makinig ng salita ng Diyos. Pero gayunpaman, ay ang ganitong bagay ay hindi pa rin sapat, kundi meron pa ring mahalagang bagay na tayo'y personal na ating pagsasaliksik. In fact, ang sabi ng ating Panginoon sa John chapter 5 verse 39, search the scripture. So hindi ito suggestion, it is a command. American say amen. It is not a suggestion. Kapag sinabi ng suggestion, pag ito yung suggestion ng ating Panginoon, ay pwede mong gawin, pwedeng hindi. Pero because it is a command, search the scripture. Saliksikin mo ang banal na sulatan at doon ay malalaman mo kung sino ka na ikaw ay binigyan ng buhay na walang hanggan. At naniniwala ako mga kapatid, ang ating pagtibay sa mga salita ng Diyos ang magiging daan upang tayo ay makatayo sa panahon ng mga hamon sa buhay at kahit man sa mga panahon na ang kaaway ay aatake sa bawat isa sa atin. So kung tayo ay mahina o walang bagay na nalalaman sa ganitong bagay, tatakbo tayo doon. Kapag tayo dumating sa panahon na tayo aatakihin ng kaaway, ay tatakbo tayo doon sa ating alam, sa ating karunungan. At ang ating karunungan, gaya na narinig natin kanina, hindi tayo makakakuha ng satisfaction sa iba o sa ating sarili mismo. Ang ating satisfaction ay nasa Panginoon at nasa Kanyang mga salita. At sabi ng Revelation chapter 1, mapalad ang bumabasa, nakikinig at tumutupad ng mga bagay na nakasulat sa hulang ito sapagkat ang panahon ay nalalapit na. So yan ang bagay na dapat nating bigyan ng pansin at ang buhay, ito ang buhay ng mga anak ng Diyos na mga mananampalataya. Praise God. Hallelujah. Tama ba yung mga kapatid? Kasi amen to that. So sa oras na ito, ay nais kong i-share sa inyo, kagaya ng title na aking binanggit kanina, ang ating paksang pag-uusapan is yung salitang, I will reveal new things. I will reveal new things. Pero ang subject matter natin is about perfect justice to the nations. Perfect justice to the nation. Last time ay binanggit natin at pinag-usapan natin yung behold, I will do something new. Ako ay gagawa ng bagong bagay. At alam nyo, sa pagbabasa ng banal na sulatan, meron lang akong napansin, mga kapatid. Sa ibang version ng chapter 43 ng ating binasa nung nakaraan sa verse 19, kung nyo mapansin doon sa verse 19 ng chapter 43 sa ESV version ay sabi rito, behold, I am doing a new thing. I am doing a new thing. Now it spring forth. Do you not perceive it? And I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. So I am doing new thing. So sa version yan ay pinapakita na new thing, yung thing yan ay singular. Mapansin nyo singular,
Dahilan ang tinutukoy ng chapter 43 na ating binasa ay kung sa previous verse, from verse 14, ay yung gagawin ng Panginoon para sa Israel, in particular sa judgment ng Diyos na gagawin niya sa Babylon. So I will do a new thing. So yung bagong bagay na yun na ginawa ng ating Panginoon sa kasaysayan ng sanlibutan, ay ang bagong bagay na ito ay ng kanyang pakita ang kanyang kamay na sumulat doon sa wall na tinawag na the handwriting on the wall sa lugar ng Babylon. At ito ay isang bagong bagay na naranasan at yun ay pagpapakita ng kanyang judgment sa Babylon. Tatapat ang sumunod na kanyang ginawa, mga kapatid, doon sa verse 19 na yun, ay ang paglaya ng Israel mula sa pagkakaalipin sa Babylon. Nakita natin last time na usually kapag ang isang hari o kaharian ay sumakop sa isang kaharian, ay makikita natin na yung mga tao doon ay kanilang ginagawang bihag. Diba? Pero ang nangyari ng mabihag ni Cyrus ang Babylon, ang kanyang ginawa ay pinalaya ang bayan ng Israel. So it is a new thing. Ito isang bagong bagay na nangyari sa kanila. And that's the reason yung verse na yun, sa verse 19, sabi niya, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it? I will make a way in the wilderness. Gagawa siya ng daan sa ilang at ilog sa mga disyerto. So kung paano niya pinalaya ang Israel at pinabalik doon sa lupain na pinakuhanan sa kanila ng Panginoon, ay ganoon ang kanyang ginawa. Isang bagong bagay na kanilang kinamangha. Paano na ang iniisip nila, ito ay magpapatuloy ang ganitong bagay. Pero mga kapatid, ang Diyos ay inaalala niya ang kanyang mga pangako. Inaalala niya ang kanyang mga salita from time to time. Sa panahon na ang kanyang salita ay matutupad, ang Diyos ay nagbabantay sa kanyang sariling salita. Hindi siya pwedeng mauna, hindi rin siya pwedeng mahuli doon sa kanyang pangakong salita. Gagawin niya ito sa eksaktong panahon na kanyang ipinangako. At yun ang eksaktong bagay na nangyari. After 70 years, ang Diyos ay nagpalaya sa bayan ng Israel. Ginamit niya ang lingkod ng Diyos na tinawag niyang lingkod na si Cyrus sa panahong yun. Ngunit, pagdating naman dito sa chapter 42 ng Isaiah na ating binasa, mapapansin niyo ang verse 9, sabi dito, Behold, the former things have come to pass. Now I declare new things. Plural ang pinapakita rito. Now I declare new things. Siya ay nagpapahayag ng mga bagong bagay. Well, although, kung titingnan natin, kung pag-aaralan natin ang Hebrew word na ginamit dito sa salitang new thing is pwedeng walang anumang bagay na pinapakita about singular and plural. Pero I just noticed lang, napansin ko lamang, dahilan sa panahon, mga kapatid, sa panahon ng tinatawag na ang Diyos ay gagawa ng redemption, ay gagawa siya ng maraming mga bagong mga bagay. So gagawa siya ng mga bagong bagay. At nung nakaraan, habang ating dinidiscuss ang ganitong paksa, ay nasa aking kaisipan, then kung ang Diyos ay gagawa ng bagong bagay at wala tayong idea, paano natin malalaman ang ganitong bagay? Pero mga kapatid, meron akong magandang balita sa inyo. Ang verse 9 ay nagsasabi ng ganito. Ang verse 9 na yan, ulitin ko lang yung verse na ito. Behold, the former things have come to pass, and new things I now declare. At ang sabi diyan,
before they spring forth, I tell you of them. Ulitin ko tingnan natin sa wikang Tagalog. Sabi rito, narito ang mga dating bagay ay nangyari na. At ang mga bagong bagay ay ipahahayag ko bago mga litaw ay sinasaysay ko na sa inyo. Ang pinakamagandang bagay, mga kapatid, ay hindi ito ililingid ng ating Panginoon. Gagawa siya ng bagong bagay, ngunit bago niya gawin ang bagay na ito, ay ipapahayag muna niya. That's the good thing. Yun ang pinakamagandang bagay. Wala tayong idea. Pinakita ko kanina nung nakaraan na pag sa gawa ng Diyos na bago, we don't have any idea what is this. Hindi natin alam kung ano yung bagay nito, pero ang pinakamabuting bagay na gagawin ng Panginoon, bago mangyari yung bagong bagay na yun, ay ipapahayag muna niya. Ngunit, naalala nyo na bago ang ating Panginoong Hesus ay isilang o dumating sa ibabaw ng sanlibutan, merong pangako na kanyang sinabi, merong prophecy na kanyang ipinahayag sa pamamagitan ng Isaiah na sabi niya, merong isang dalagang manganganak. Sa ibang version, mga kapatid, ng Amplified Version, therefore the Lord Himself shall give you a sign. Behold, the young woman who is unmarried and a virgin shall conceive and bear a son. So pinakita rito na a young woman, isang batang babae, isang dalagang babae, isang walang asawang babae, isang virgin, pero siya ay magkukonceive. So, bago pa ito gagawin ng Panginoon, kanya nang sinalita, di ba? Kanya nang pinahayag, kanya nang sinalita. At maaaring yung ilan na hindi nagbigay ng pansin sa ganitong bagay, and throughout the lifetime of Isaiah ay walang lumitaw na ganitong bagay. Walang nangyari na ganitong bagay. And yet, bagamat hindi ito naganap sa panahon ni Isaiah, ay you cannot count Isaiah as a false prophet. Hindi mo siya matatawag as a false prophet dahil ang Panginoon ay hindi siya nagsabi kung kailan. Sinabi niya, ang Panginoon ay magbibigay ng isang tanda. Ito yung kanyang challenge kay Ahaz, di ba? Ang challenge niya kay Ahaz, huwag kang humingi ng simpleng tanda, huwag kang humingi ng simpleng kahilingan lamang. Gawin mo itong malalim, kasing lalim ng Sheol at kasing taas ng kalangitan. Ngunit si Ahaz ay ayaw niyang kunin yung challenge na ito. Pero ang Panginoon ay sabi niya, ayaw mong gawin yan, madali sa inyo na pagurin ninyo ang tao. Ngunit sabi niya, hindi niyo ba kaya, ayaw niyo rin bang subukin ang Panginoon? At sabi niya, narito ang Panginoon mismo ay magbibigay ng isang tanda, isang dalaga ang manganganak at maglilihi. So, dito sa bahaging ito, mga kapatid, as I mentioned, so kung magagawa ninyong pagtuunan ng pansin, ay pag-aralan ninyo ang Book of Isaiah, although pag wala kayong wala kayong sapat na background sa Isaiah, parang mabobore ka sa pagbabasa. Pero kapag naintindihan, nakita mo ang ganitong bahagi, kagaya ng pinapakita ko sa inyo, ang first chapter 1 hanggang chapter 39, ito yung unang part ng Isaiah. From chapter 40 up to 66, ito yung second part. At doon sa second part ng Book of Isaiah, naroon ang pag-asa at ang katubusan na gagawin ng Panginoon. At ang mga bagong bagay ay kanyang gagawin doon sa tinatawag na latter part ng Book of Isaiah. So, titingnan natin mga kapatid sa bahaging ito, sa chapter 42 na ating binasa, ay pinakita rito ang verse na ito na yung verse 9, tutuloy ko muna yung verse 9 bago ko pumunta doon sa verse 1 hanggang verse 4. Sa verse 9 ay pinakita rito, behold, the former things have come to pass. The former things have come to pass. Now I declare new things, and before they spring forth, I proclaim them to you. So tandaan natin yan, mga kapatid.
kung ang Diyos ay gagawa ng bagong bagay, ipapahayag muna niya ang ganitong bagay. Ipapahayag muna niya. So, bakit tayo umaasa sa ilang mga bagay dahilan merong mga salita ng pangako, merong propesiya na binigay ang ating Panginoon. At mula doon sa prophecy ito, ay doon tayo tumitingin sa bagay niyon na gagawin ng ating Panginoon. Sa ibang version ng Isaiah 42 verse 9, sa ibang version ay ang God's Word, ang version ito ay nagsasabing, "What I said in the past has come true. And I will reveal new things before they happen." So, sabi niya, I will reveal new things. So, tandaan natin yan, ang Diyos ay gagawa ng bagong bagay, pero ipapahayag muna niya ito. I-reveal muna niya ito. At kanina niya ito i-reveal? Siyempre pa, sa kanila na siyang makikinabang ng ganitong bagay. Naalala ko mga kapatid, bakit sa panahon ni Daniel ay sinabi ng Panginoon kay Daniel, tatakan mo ang aklat, isara mo ang aklat, sapagkat ito ay para sa panahon pang darating. So, ibig sabihin, it's no use for Daniel, walang pakinabang, walang benefit kay Daniel kung i-reveal ng Diyos ang isang bagay sa kanya na hindi naman magaganap sa kanyang panahon. Nakukuha niyo yung punto mga kapatid? Sapagkat masasayang lamang para ka lamang maglalagay ng perlas sa baboy na hindi niya mapakinabangan. Pero ang Panginoon ay hindi siya nagsasayang ng kanyang mga salita. Kung kinakailangan niyang ihayag ang isang bagay at gawin niyang malinaw sa ang bagay na ito na kanyang gagawin, ito ay kanyang gagawin sa mga tao na makakapakinabang ng ganitong bagay. Diba? Ito'y para sa mga tao na makakinabang ng bagay niyon. So, ngayon mga kapatid, makikita natin na si Daniel ay inutusan ng Panginoon, sara mo ang aklat, tatakan mo ang aklat, wag mo munang, bagamat si Daniel ay nananalangin ng interpretation sa ilang mga bagay, may mga bagay na pinahayag ang Panginoon sa kanya, pero may mga particular na bagay na sinabi ang Panginoon, wag mo munang sarahan mo ang aklat. Isasara ng Panginoon, ibig sabihin, walang maiintindihan ang sinuman. At ito ay para sa huling panahon. At sabi niya, darating ang isang panahon na ito ay kanyang bubuksan. At sa panahon na kanyang bubuksan, yung panahong yon ay siyang panahon na magyayari ang bagay na yon. At yung mga tao sa panahong yon na sa kanila magaganap ang lahat ng bagay, sa kanila niya ihahayag ang bagay nito. Diba? So, makikita natin, kaya sabi rito, I will reveal new things before they happen. So, nang mabasa ko ito mga kapatid, naging kampante ang aking puso dahilan sabi ko, paano ko malalaman ang bagong bagay na yun? Pero, I found out sa verse 9 na nagsasabi, bago niya gawin, ihahayag muna niya, ipapaunawa muna niya, i-reveal muna niya ito, i-unveil muna niya ito. Praise God. Kanina niya ito i-reveal? Sa lahat? No, sir. Kundi sa mga tao na makikinabang ng bagay na ito. In fact, sa panahon ng ating Panginoong Hesus, ilan lamang ang mga nakaunawa. Ang sabi ng Banal na Kasulatan, sa tagal ng ministry ng ating Panginoon, napakaraming nagsisunod sa Kanya. Napakaraming mga taong natuwa, mga gumaling, mga kumain ng tinapay, nakaranas ng himala. But at the end, mga kapatid, tumalikod sila sa ating Panginoon. At alam nyo kung ilan ang natira ng mga alagad ng Panginoon sa araw ng Pentecost is 120. Ang account ni Paul sa Corinthians chapter 15, kung hindi magkamali, ay 500 disciples lang. It's throughout 3.5 years ministry ng ating Panginoon, 500 kaluluwa lamang. So, ganon ka-limited ang mga bagay, pero ang aking kinatutuwa mga kapatid, ito ang ating dapat panghawakan sa uling maaraw nito. Kung ang Diyos ay gagawa ng bagong bagay, ipapahayag muna niya ito bago niya gawin. Hallelujah.
Praise God. Naalala ko mga kapatid, may mga lingkod ng Diyos na mga ginagamit ng Panginoon. Minsan bago magdaos ng isang gawain sa isang lugar, merong isang lingkod ng Diyos na papadama sa kanyang puso at sasabihin sa kanya, sa araw na ito, gagawa ako ng dakilang bagay. Ako'y magkikreate ng mga dakilang bagay. At alam niyo mga kapatid, pag nagpasimula ang gawain, and then mayroong ang ilan, excuse me for this expression, may mga tao, may mga babae na sila ay natanggal ang kanilang breast, pero sa araw na yun, siya ay gumawa ng bagong breast sa kanila. So mga kapatid, alam nyo, kaya sabi rito, I will reveal new things before they happen. That's God's word. Sa ISB, see the former things have taken place, and I'm announcing the new thing. I am announcing a new thing. See, nag-a-announce siya ng bagong bagay na kanyang gagawin. Before they spring into being, I'm telling you about them. I am certain, mga kapatid, na bago siya gumawa ng bagong bagay, ipapahayag muna niya ito sa atin. Ipapahayag muna niya sa mga tao na makakaranas. Well, merong isang lalaking ang pangalan ay Simeon, nag-aantay sa pagdating ng consolation ng Israel. Nag-aantay siya sa Messiah. Nag-aantay siya sa darating na tagapagligtas. At nakikita niya ang kanyang katawan ay patanda na ng patanda. At sabi niya, isang araw marahil ako'y mamamatay, pero gusto kong makita ang tagapagligtas. And then suddenly, ang Espiritu ng Diyos ay nagpahayag sa kanya, sabi sa kanya, Luke chapter 2, Simeon, hindi ka mamamatay, hindi magpapantay ang iyong dalawang paa, hanggat hindi mo nakikita ng iyong dalawang mata ang Kristo ng Panginoon. And he grabbed that revelation. At sa kabila na siya ay dumaan sa karamdaman, maaaring minsan nasa bingit na ng karamdaman o kamatayan dahilan sa kanyang katandaan, pero sabi niya, hindi ako mamamatay. Sabi ng Panginoon, makikita ko ang Kristo ng kanyang Panginoon. Ang Kristo ng Panginoon. And then isang araw, sinabihan siya ng Espiritu Santo. Ang Espiritu na napahayag sa kanya, na hindi siya mamamatay, ay Espiritu na nag-uusap sa kanya ng umagang iyon, pumunta ka sa templo. Pumunta ka sa templo. At pagpunta niya sa templo, mga kapatid, nakapanabay niya ang mag-asawang si Joseph at si Mary. Dinala ang baby Jesus upang ihandog doon sa templo. At nang makita niya, sabi ng Espiritu Santo, siya ang tagapagligtas. At kanyang kinuha ang bata at kanyang sinabi, Panginoon, pwede na akong mamatay. Nakita ko na ang Kristo, ang iyong Kristo, ang tagapagligtas. Well, mga kapatid, kapag ang Diyos ay meron siyang bagay na gagawin, ipapahayag niya sa iyo, at kung sa panahon na ito'y magaganap, sasabihin niya sa iyo na ito na yon. I believe that. It is the scripture, mga kapatid. Yan ang sinasabi ng banal na sulatan, I will reveal new things. I am announcing the new things before they spring forth. I am telling you about them. Sa net version, look, my earlier predictive oracles have come to pass. Now I announce new events. I announce new events before they begin to occur. I reveal them to you. Glory to God. Before they begin to occur, bago ito magpapasimula, ipapahayag ko muna ito sa inyo. Hallelujah. Pero sabi ng Book of Daniel chapter 12, sabi niya, walang masama ang makakaunawa. Wala sa masama ang makakaunawa. So, before they begin to occur, I reveal them to you. Sa TLB, behold, the former things have come to pass. Now I declare new things. Before they spring forth, I announce them to you. So it seems,
Pero ang malinaw na bagay na sinisigurado sa atin ng ating Panginoon, bago niya gawin, ihahayag muna niya ito sa atin. At sasabihin niya, hallelujah, nang dumating ating Panginoon, matagal silang naghihintay. Naghihintay sila kay Elias. Naghihintay sila sa Kristo. Pero isang araw, merong isang pangyayari sa sinagoga doon sa Nazareth. Pumasok ang ating Panginoon, ibinigay sa Kanya ang isang balumbon na aklat at binuksan niya ang eksaktong, ang balumbon na yon ay nakasulat doon sa aklat ng Isaiah chapter 61 at kanyang binasa at sinabi niya, "The Spirit of the Lord God is upon me because the Lord has anointed me to bring good news to the afflicted. He has sent me to bind the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and freedom to prisoners, and to proclaim the favorable year of the Lord." And he closed the scripture, and he said, "This day, this scripture is fulfilled before your ears." Ang Panginoon ay nagsabi, ngayon, sa araw na ito, naganap ang kasulatan ito. Praise God. Now makita natin, ganun ang nature ng ating Panginoon. And we can rely on that. We can rely on that dahilan yan ay nature ng ating Panginoon. Bago siya gumawa ng bagong bagay, ipapahayag muna niya ito. So, hallelujah mga kapatid. Praise God. Wag mong this is spiritual speaking, wag mong ikukurap ang iyong mga mata. Antayin mo, kapag ang Diyos ay gagawa ng bagong bagay, ipapahayag muna niya ito. Hallelujah. Praise God. Napuntahan natin ang chapter 42. Ano ba yung sinasabi dito na new thing, na kanyang new things, na kanyang gagawin? Well, tandaan natin mga kapatid, ang chapter 42 ng book of Isaiah is about the servant. It's about the servant. Sa book of Isaiah, maraming mga servant siyang tinutukoy. Tinukoy niya na ang servant, ang Israel is my servant. At tinukoy niya rin si Cyrus na my servant. Pero meron siyang tinutukoy na my servant, and who's this servant? Sino itong servant na ito? Chapter 42 ng book of, sa verse 1, sabi rito, "Behold my servant." Sabi niya, "Behold my servant." See, capital, ito ay personal pronoun na pinapakitang my servant. My servant, whom I uphold. My chosen one. Ang aking pinili. Sabi niya, my chosen one, in whom my soul delights. And I have put my spirit upon him. Now, do you have now the idea who this servant is? Ang servant na ito is none other than our Lord Jesus Christ. Isaiah prophesying 800 years before. Bago mangyari ang ganitong bagay, bago yung kanyang servant ay lumitaw, bago yung kanyang servant ay lumitaw, ay sinabi na 800 years before. O mga kapatid, minsan, kapag tayo'y nag-aantay ng isang bagay at tumagal na ang isang buwan, kalahating taon, isang taon, minsan, nawawalan na tayo ng pag-asa. Pero mga kapatid, alam niyo ba sa Diyos, ang panahon ay walang anuman? O ang paglipas ng panahon ay walang anuman, kanyang gagawin ang kanyang salita sa takdang panahon na kanyang itinakda. Na ito ay dapat na magaganap. My servant, whom I uphold, na aking
tatanganan, hahawakan. My chosen one in whom my soul delights. Who is the joy of the Lord? The joy of the Lord is the man. But later on, when the man fell into sin, when the man fell into sin, then meron na siyang kagalakan, ang kanyang sumunod na kagalakan. Bagamat siya nabigo sa tao, ang sunod niyang kagalakan ay ang kanyang servant na lilitaw sa ibabaw ng sanlibutan. Ang kanyang kagalakan ay ang paglitaw ng Kristo. Dahilan yung Kristo na yon ang siyang sentro na ngayon ng kanyang atensyon, sentro ng kanyang kagalakan, sapagkat ang Kristong ito ang magre-restore ng kanyang anak na nahulog sa pagkakasala. The joy of the Lord, ang kagalakan ng Panginoon ay nabigo siya at nalungkot siya, nalumbay siya, pero meron siya ngayong panibagong kagalakan, ang Kristong darating. Sabi niya sa serpente, pag-aalitin ko ang iyong binhi at ang binhi ng babae at ang binhi ng babae ay dudurugin ang iyong ulo. That's the center now of his attention and instruction. At yun ang kanyang delight, yun ang kanyang kagalakan, yun ang kanyang joy. And the joy of the Lord is Christ. Siya ang kagalakan ng Panginoon. Hallelujah. Now, pinakita rito, kaya nga, pagkatapos nang dumating ang ating Panginoon, sa araw ng Jordan Baptism, siya ay lumapit kay John at sabi niya, bautismuhan mo ako. At sabi ni Juan, he sensed who this person is. Na-sense niya kung sino yung kanyang kaharap at sabi niya, hindi ako ang dapat mong magbautismo sa iyo. Ako ang dapat mong bautismuhan. Dahilan na-sense niya na ang taong ito ang Kristo, the Holy Ghost baptizer. He is the Christ, the Holy Ghost baptizer. He will baptize you with fire and with the Holy Spirit and fire. At sabi niya, ako ang dapat mong bautismuhan. Pero sabi ng ating Panginoon, dapat nating gawin ito alang-alang sa katotohanan. O sa katwiran, paggawa ng katwiran. At siya ay binautismuhan ni Juan Bautista. At pag-ahon niya sa tubig, sabi ng banal na sulatan, langit ay nabuksan. Praise God for the first time. Ang langit ay nabuksan. Hallelujah, na noon lamang nangyari na ang langit ay naging bukas at ang Espiritu ng Diyos ay nanaog na kagaya ng kalapati at nanahan sa Kanya. At sabi ng banal na sulatan, and meron tinig na nanggaling sa langit na nagsasabi, this is my beloved Son, in whom I am well pleased, in whom I delight. Amen. Siya ang lingkod na aking kinalulugtan. Hallelujah! Very excited kung paano ang isang tao excited nang dumating ang ating Panginoon, ganun ka-excited ang Diyos nang dumating ang kanyang anak sa ibabaw ng sanlibutan. Hallelujah! At kanyang sinabi, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Praise God. At sabi rito, I have put my spirit upon him. I have put my spirit upon him. At yun yung nangyari sa Jordan Baptism. Ang Espiritu ng Diyos na kagaya ng kalapati ay nanahan sa kanya. Pero mga kapatid, hallelujah, pinakita rito ng sumunod na praise, he will bring forth justice to the nations. Siya ay magdadala ng justice, ng fair justice. Hindi lamang basta justice, kundi yung subject matter natin, perfect justice. It's not just justice. Dahilan yung mga justice dito sa ibabaw ng mundo is somehow meron paling injustice, meron paling unjust. Yung tinatawag nilang justice. Pero ang Kristong ito, ang ating Panginoon, ang servant na ito, ang magdadala ng justice sa lahat ng mga bansa sa buong sanlibutan. He will bring forth justice to the nations. Pero mga kapatid, pansinin ninyo ang bagong bagay nito.
Ang bagong bagay na ginawa ng Diyos, nang siya'y gumawa ng bagong bagay, ay kakaiba sa pangkaraniwan nilang dating nakikita. Ano ang ninyong nasa inyong kaisipan kapag sinabing ang Espiritu ng Panginoon ay isa sa Kanya? What is in your mind? Ang nasa inyong kaisipan ay kagaya siya ni Elijah. Tumakbo siya at yung lakas niya ay inunahan niya yung karwahe ni Ahab. Nang Espiritu ng Panginoon ay dumating kay David, anong kanyang ginawa? Ano nangyari kay David? Hinarap niya ang higante. Diba? At doon, pagharap niya sa higante, nagkaroon sila ng palitan ng mga salita. And I don't think so na si David sa araw na yon ay hindi sumisigaw. Ako niyo ba yung punto? Anong sabi ni David? Sa araw na ito, sabi niya, ikaw, nang makita siya ni Goliath, tumawa si Goliath. Ano ito? Ano ako? Aso? Nagdala kayo ng bata, may dalang patpat, may dalong tungkod. Sabi niya, sabi ni David, at naniniwala ako, malakas ang kanyang tinig dahilan ang buong Israel ay nakakarinig ng kanyang statement. At sumisigaw siya, nagsasabi, sa araw na ito, hinaharap mo ako sa pamamagitan ng iyong tabak. Pero ngayon, sa araw na ito, haharapin kita sa pangalan ng Panginoon ng hukbo ng Israel na iyong inaalipusta. Sabi niya, ibibigay ka ng Diyos sa aking kamay, pupugutin ko ang iyong ulo upang pakita sa araw na ito na mayroong Diyos ang Israel. Na ang Diyos ay nagliligtas, hindi sa tabak, kundi siya ang gumagawa ng pakikipagbaka. Well, mga kapatid, yan ang ating idea kapag sinabing, the Spirit of the Lord is upon Him. Diba? The Spirit of the Lord is upon Him. Si David ay malakas na sumisigaw at nakikipagpalitan ng salita. At nung pagkatapos nun, ay kinuha niya na ang sling at pinakawalan pinahulagpos ang bato at tumama doon sa pinaka-portion lamang na pwedeng tamaan ng bato. Dahil lang kung ito'y tatama sa helmet, ito'y walang anuman. Kung tatama doon sa kanyang breastplate, tatalbog lamang yan. Pero ito'y pumasok doon sa pinakamaliit na bahagi na nakabukas kay Goliath. Eksakto ron sa kanyang pagitan ng kanyang dalawang mata at nang pumasok ang bato, sumubsob siya at pinugutan niya ng ulo ang lalaking si Goliath. Now, mga kapatid, that's our idea, di ba? When the Spirit of the Lord come, ang isang tao ay nagiging bold. Ang isang tao ay nagiging matapang. Pero mga kapatid, tingnan natin ang sumunod na pangungusap sa chapter 42. Anong sabi ng verse 2? He will not cry out or raise his voice, nor make his voice heard in the streets. Basahin natin sa Tagalog. Siya'y hindi sisigaw. Hindi siya maglalakas ng tinig o iparirinig man ang kanyang tinig sa lansangan. Akala ko ba warrior yung darating? Akala ko ba ang Messiah na darating ay sa warrior at siya ay kanyang gagapi ng mga bansa. At pagdating dito, ano ito? Hindi sumisigaw. Hindi naglalakas ng tinig. Well, I believe si John the Baptist ay sumisigaw. Diba? Dahilan, hula sa kanya, chapter 14 ng Isaiah, behold, sabi niya, a cry, sabi rito, pinakita ng verse na ito. Sa chapter 40, verse 3, a voice is calling. Pero sa isang version ng King James, there's a man crying in the wilderness.
So I believe John the Baptist is lifting up his voice. Nasabi niya, repent for the kingdom of heaven is at hand. Pero ang statement sa ating Panginoon, mga kapatid, hindi siya sumisigaw. Tingnan ninyo ang chapter 3. Sa chapter 3, sa chapter 4, verse 17, nang marinig ng ating Panginoon at si John the Baptist siya ay kinakulong. Verse 17, from that time, Jesus began to preach and say, repent for the kingdom of heaven is at hand. Dito sa mga panahong ito, ang ating Panginoon ay nagpasimulang magturo. Pero, ang kapansin-pansin mga kapatid, ang ating Panginoon ay hindi siya katulad ng ginawa ni David na nakikipag talo at nagpapahayag doon sa kay Goliath. Pero sabi ng verse na ito ay nagsasabi, he will not cry out or raise his voice nor make his voice heard in the street. See, ito yung kanyang bagay na kalikasan. Ibig sabihin, ang ating Panginoon, nang dumating siya, ay katulad siya ng isang korderong maamo. A meek lamb. Sabi ng banal na kasulatan. Pero, sa sumunod na pagpapahayag, ay makikita natin, hindi siya sisigaw. At alam niyo ba, hindi mo iisipin na siya na nga yung Messiah. Dahilan ng na-project na kaisipan sa darating na Messiah, sa pagdating ng Kristo, ay He will rule with the rod of iron. Diba? He will rule with the rod of iron. So, ang image na nabuo sa kanila, isang image na isang kagayan ni David. Is a warrior. Pero, ang ating Panginoon ay nagturo, chapter 5, verse 38, sa kanyang pagtuturo, ay mababasa natin ang ganitong bagay. 5 ng Matthew, verse 38 rather. Sabi ng verse 38, sabi niya, you have heard that it was said, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Sa Tagalog. Sabi niya doon, narinig ninyo na sinabi, mata sa mata, ngipin sa ngipin. That's the law. And ang sabi sa law ni Moses. Sabi niya, datapat sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makilaban sa masamang tao. Do you get my point? Ito ba yung nisip nilang Kristo? Ito ba yung Kristo? Hindi siya handang makipaglaban. Hindi siya handang labanan ng masama. Anong sabi niya? Huwag kayong makilaban sa masamang tao. Kundi ang sino man sa inyo'y sumampal sa kanan mong pisngi, iharap mo ang iyong kaliwa. I cannot understand this kind of Christ, this kind of, dahilan ng nabuo sa kanilang idea sa Kristong ito, ay sa warrior. Pero ang Kristong ito hindi. Nagtuturo, pag sinampal ka, huwag kang gumanti. Iharap mo bang yung kaliwa? Sumunod na pangusap niya sa verse 40. If anyone would sue you, kung ikaw ay pagsakdal, para kunin ang iyong tinuka. Ibig sabihin, yung tunika ay isang bahagi yun ng damit dahil meron silang tunic at meron din silang balabal. Kaya, kagaya ng suot ni Brother Josiah kanina, meron siyang coat. Diba? So, sabi niya, kapag merong isang tao gustong kunin yung tunika, huwag mo nang ipaglaban. Ibigay mo na sa kanya. Is this the kind? Pero mga kapatid, ito yung sinabi ng Panginoon, my servant. Ito yung sinabi ng Panginoon, my spirit is upon him. Nasa kanyang aking espiritu. Pero hindi
in a violent way. Not in a violent way, but in a meek, hallelujah, character. Praise God. At yung, merong isa pang pangusap na kanyang pinakita. So, doon sa sunod na verse ng Isaiah, sa verse 3, sabi roon sa verse 3 ng chapter 42 ng Isaiah, a bruised reed he will not break, and a faintly burning wick he will not quench. Sabi ng Tagalog, pinakita roon, ang gapok na tambo. Ang description ng gagawin ng ating Panginoon, sabi niya, yung isang marupok na tambo ay hindi niya babaliin. Ibig sabihin, kapag kayo ay tumanggap ng isang package at nakalagay dyan na fragile, nakasunod na salita doon na mababasa nyo, handle with care. Ang ating Panginoon, yung mahina ay hindi niya sasaktan. Why? Bagkus ang kanyang gagawin, He will handle it with care. Ibig sabihin, ang bruised reed, ang pinapakita rito ay ang kalalagayan ng isang makasalanan. Ang isang makasalanan ay hindi mo yung kinakailangang ipakita sa kanya ang batas. Kahit ipakita mo ang batas sa kanya, walang may tutulong sa kanya. Hindi niya kayang tulungan ang kanyang sarili sapagat siya'y nagkasala. Ang susunod na mangyayari sa kanya, siya ay hahatulan. Merong isang pangyayari, mga kapatid, sa buhay ng ating Panginoon habang siya'y nasa templo nagtuturo. At habang siya nagtuturo, dumating ang mga Pariseo. Meron silang daladalang babae. At iniharap sa ating Panginoon at sabi niya, ang babaeng yan ay nahuli in the act of adultery. Ngayon sabi ni Moses, dapat ang ganyang tao ay kinakailang batuhin hanggang sa siya'y mamatay. Ngunit ano ang iyong masasabi sa taong ito? Kaya nila ginawa yun para makita nila ano ang hatol na gagawin ng ating Panginoon. Ano ang kanyang hatol na gagawin? Ang ating Panginoon ay lumuhod sa lupa, sumusulat. At pinapress niya ng mga Pharisees. Sabi niya, ang sabi ni Moses, kinakailangan siyang batuhin hanggang sa siya'y mamatay. Because he's caught in the act of adultery. Tumayo ang ating Panginoon at sabi niya, sino sa inyo ang walang kasalanan ay kumuha ng bato at siyang unang bumato sa babaeng ito. At sabi ng banal na suratan, mula sa matanda hanggang sa pinakabata ay isa-isang umalis. At naiwanan ng babae na nag-iisang nakatayo doon sa harapan ni Jesus. At nang siya'y tumayo at sinabi niya, babae, nasa na mga umuusik sa iyo? Iniwanan ka ba nila? Sabi niya, wala na sila. Sabi niya, hindi ka ba nila inusig? Hindi. Sabi niya, ako man ay hindi kita uusigin. Yumaong ka at huwag ka nang magkasala pa. Oh, praise God. Anong dahilan? Sapagkat ang ating Panginoon, He will, hallelujah, maglalagay siya ng justice. At ang justice na ito is a perfect justice. Hindi lamang kagaya ng justice sa panahon ni Moses. Dahilan ng justice sa panahon ni Moses, lahat na nagkasala ay karapat-dapat mamatay. Wala nang fair trial. Meron man fair trial, pero ibig sabihin, ang punto ko, bawat nagkasala ay hindi na pwedeng palagpasin. Bawat nagkasala, bawat isa na sumuway sa kautusan ay karapat-dapat sa kamatayan. That's the law. That's yun yung tinatawag na, sabihin natin,
meron tinatawag na way of justice. Ang way of justice sa Old Testament, ang tawag dito ay retributive or retribution. Retributive justice. Nang ibig sabihin ng retributive justice is the only way for justice to be satisfied for a wrongdoer is to suffer in proportion to the way He's made others suffer. Ibig sabihin, pag nabulag mo ang isang tao, dahilan nabulag mo siya, ang gagawin, bubulagin ka rin. That's justice. That's justice in the Old Testament. So, kapag ikaw ay, di ba, kapag sinuntok ng isang lalaki yung kanyang kapitbahay at nabungi yung isang kanyang ngipin, para maigawa ang justice, susuntokin din siya at malagas ang kanyang ngipin, patas na sila. That's the law. Ngipin sa ngipin. Diba? Tooth for a tooth, eye for an eye. So anuman ang kasalanan na yung ginawa, meron itong katumbas. Mga kapatid, that's justice in the Old Testament. Retributive justice. The only way for a justice to be satisfied, kung ako ang nargabyado, masasatisfied lamang ako dun sa gumawa ng mali sa akin kapag ginantihan ko sa siya at nangyari sa kanya yung parehong nangyari sa akin, then ako'y satisfied. That's the Old Testament way of justice. Pero mga kapatid, tingnan natin ang John chapter 1 verse 17. Tingnan natin ang John chapter 1 verse 17. Anong sabi ng verse na yan? Sabi ng verse na ito, for the law was given by whom? Through Moses. But grace and truth were realized through Jesus Christ. The law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. This truth, mga kapatid, ang katotohanan yan is the true justice. And I name it, and I called it perfect justice. Dahilan yung justice doon sa Old Testament ay hindi pa rin ito perfect. Diba? Hindi pa yan perfect. Yung eye for an eye, tooth for a tooth, hindi yan perfect justice. Ang perfect justice ay yung tinatawag na grace and truth. Dadaanda sa isang taong makasalanan, kinakailangan muna niyang biyaya. At pagkatapos ng biyaya, and then, hallelujah. Now, hindi ko muna gustong i-disclose ang ilang mga bagay. So, the justice system of God in the Old Testament is the law. Yun ang justice system ng ating Panginoon. Now, tingnan natin, sabi ng Deuteronomy chapter 16, verse 18, you shall appoint judges and officers in all towns that the Lord your God is giving you according to your tribes, and they shall judge the people with righteous judgment. You shall not pervert justice. You shall not show partiality. You shall not accept a bribe, for a bribe blinds the eyes of the wise and subverts the cause of the righteous. Sabi niya, exercise nyo lamang ang katwiran. Hindi nyo dapat baliktarin, i-pervert ang justice. Huwag kayong magpapakita ng pagkatig o partiality. Huwag kayong tatanggap ng suhol, sapagkat ang suhol ay bumubulag sa matamang paghatol ng katwiran. Verse 20, justice and only justice you shall follow, that you may live and inherit the land the Lord your God giving you. So that's justice in the Old Testament. Ang justice sa Old Testament ay pinakita sa ganitong bagay. So, ngunit pansinin ninyo ang nature ng Diyos.
Tingnan niyo ang nature ng Diyos. Sa nature ng Diyos ay ito. Sa chapter 34 ng Book of Exodus, ito yung panahon ng Panginoon ay nagpakita kay Moses. Verse 5. Nang magpakita ang Panginoon kay Moses, verse 5, the Lord descended in the cloud and stood with him there and proclaimed the name of the Lord. Kapag sinabing proclaim the name of the Lord, hindi lamang ito pangalan, it is the character or the nature of God. The Lord passed before him and proclaimed, the Lord is the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness. Mapapansin niyo mga kapatid, sa nature ng Panginoon, ano ang nauna? Hindi muna ang kahatulan. Do you get the point? It's not, hindi muna condemnation. Hindi muna judgment. Ang nauna sa nature ng Panginoon, God, the Lord, a God merciful and what? And gracious. Mahabagin, maawain, at mapagbiyaya. Slow to anger. Mabagal sa pagkagalit. Masagana, abounding in steadfast love and faithfulness. Verse 7, keeping steadfast love for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin. Mapapansin niyo mga kapatid, sa nature ng Diyos ay nauna muna ang biyaya. Nauna ang kahabagan. Nauna ang pag-ibig. Nauna ang kanyang malumanay na kawawaan. At sabi rito, keeping steadfast love for thousands. At sabi niya, and forgiving iniquity and transgression and sin. Na nagpapatawad ng mga kalikuan at ng mga pagsalangsang at ng mga kasalanan. But who will by no means, ngunit sabi niya, hindi niya rin naman palalagpasin, who will by no means clear the guilty. Yung isang taong guilty ay hindi niya rin naman palalagpasin. Because God is a God of justice. Visiting the iniquity of the fathers on the children and the children's children to the third and the fourth generation. But my point is this, mga kapatid. Sa kalikasan ng Diyos, ang nauuna ay hindi kagad judgment. I repeat, ang nauuna sa kalikasan ng Diyos is not judgment, but grace and mercy. It's grace and mercy first, before He execute judgment. Dahilan, mamaya natin maintindihan ang ganitong bagay. See, pinakita niya, merciful, gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness. Pero, darating din ang panahon, ang isang taong may sala ay hindi rin niya palalagpasin. Because siya ay hindi Diyos na nagko-consent. Now, tingnan natin mga kapatid. Alam niyo ba, itong nature na ito ng Diyos na mapagbiyaya ay hindi siya na-express ng lubusan in the Old Testament. Do you get my point, brothers and sisters? Ano na-express ng Old Testament? Batas. Kaparusahan. Bawat nagkasala. Merong isang nahuli ng namumulot ng panggatong sa araw ng Sabat. At hindi nila alam kung anong gagawin. And they hold him in custody. At tinanong nila ang Diyos, anong gagawin namin sa taong ito? Sabi niya, he defiled the Sabbath. At sabi niya, ang taong yan ay dapat mamatay. So that's what happened. Pero mga kapatid, there is a nature of God that is not yet been expressed. Kundi ang na-express ng Old Testament ay
yung kanyang kahatulan at pagkundina sa isang taong nakasala. Dahilan, pinoject ng Diyos ang ganitong bagay. For what purpose? Upang ang tao ay matakot at huwag na siyang magkasala. That's the purpose. Yung tinatawag na deterrent, di ba? Deterrence. I-deter nila, ipapakita sa lahat ng mga tao in open field paano ang isang adulterer, ang isang adulteresses at ang isang lalaking adulterer, ang dalawang babaeng lalaking ito na nahuli sa akto ng pakikiapid ay ilalagay siya sa harapan sa pintuang bayan at babatuhin siya ang dalawang ito hanggang sa mamatay. For what purpose? Para makita nila at sila'y matakot at wag silang gumaya sa bagay na ginawang ito. That's deterrence. Para takutin sila. But there's a nature of God na hindi pa na-express. Sa panahon ni Moses, ang law ang siyang naging daan ng justice. Pero nung dumating si Kristo, and that's the reason, mga kapatid, bakit ang hula sa Book of Isaiah chapter 42 ay hindi siya magsisigaw ng kanyang tinig. Hindi siya maglalakas ng kanyang boses. Siya ang gapok na tambo ay hindi niya babaliin. At ang maliit na apoy ng isang yung pinakamitsa, yung aandap-andap na apoy ay hindi niya extinguish. Hindi niya papatayin. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay mahina na, hindi niya ito, hallelujah, sa kanyang kahinaan, ay kanyang papatayin pa. Bibigyan niya ng pagkakataon, yung mahinang apoy na ito, na kanyang itrim upang lumakas uli. Hallelujah. Naalala ko, mga kapatid, ang talinghaga nating Panginoon, yung isang yung may-ari ng lupa, sabi niya, yung lupang yan, yung punong yan, 3 taon na, hindi pa namumunga. Putulin mo na yan. O, nag-aaksaya lamang siya ng space sa lupang ito. Wala siyang pakinabang. Sabi ng magsasaka, bigyan mo muna ako ng 1 taon. Aarguain ko siya. Huhukayin ko. Lalagyan ko ng pataba. At kung siya ay magbunga, then good. At kung hindi, puputulin ko siya. Yan ang tamang nature, mga kapatid, ng justice. Do you get the point? Yan ang tamang expression ng justice. Ipapakita mo ng grace. At kapag naubos na ang grace at wala pa rin nangyari doon sa biyaya, then wala na siyang pagkakataon kapag siya ay pinutol pa. Diba? Kaya sabi yun ang nature ng ating Panginoon, yung gapok na tambo, He will hold it with care. Hahawakan niya ito. Praise God. Ganun ang ginawa niya sa isang babaeng nahuli in the act of adultery. Yumaong ka, huwag ka nang magkasala pa. Praise God. Now makikita natin, there's a nature of God that is not been expressed in the Old Testament. Pero ito ay in-express when nang siya ay gagawa ng bagong bagay. At ito yung bagong bagay na kanyang gagawin sa pamamagitan nino? Pamamagitan ng kanyang servant. My servant. At mga kapatid, alam niyo ba, ang ating Panginoong Hesus, pinagtatakahan siya ng mga Pharisees and Sadducees. Dahilan ng nature ng mga Pharisees and Sadducees ay kagaya yung expression ng law in the Old Testament na hindi mo pwedeng hawakan ang anumang maruming bagay. Hindi ka pwedeng humawak sa anumang bangkay, anumang maruming bagay. Yung babae na merong buwan ng dalaw nila, kinakailangan nilang i-isolate ang kanilang sarili. At yung sino man na makahawak o makaupo doon sa kanilang inupuan ay kinakailangan siyang maglinis
sa buong maghapon ay magiging marumi siya at kinakailangan niya maghugas. So ibig sabihin, ang nai-project ng kautusan sa kanila in the Old Testament, walang hahawakang makasalanan o kasalanan. Walang marumi na dapat mong lapitan. Lahat ng marumi dapat mong layuan. Lahat ng marumi ay hindi mo dapat lapitan. Bangkay. In fact, ang isang taong merong leprous, merong ketong, kapag siya ay napatunayan na siya ay merong ketong at na-prove ng mga priest na siya ay merong ketong sa kanyang katawan, kung siya ay maglalakad sa langsangan, sisigaw siya habang siyang naglalakad, marumi, marumi, unclean, unclean. At lahat ng makakarinig sa kanya ay hahawi ang daan. At siya'y dadaan sa gitna nila na walang haharang sa kanya. Dahilan, ang nakaproject sa kanilang kaisipan ng kautusan, walang maruming hahawakan. Walang maruming lalapit. But, ang ating Panginoon na iba. I hope nakukuha niyo ibig kong sabihin. Anong tawag sa Panginoon? Kaibigan ng mga makasalanan. Diba? Kung sino ang makasalanan, yun ang kanyang pinupuntahan. Amen. Praise God. Inimbitas ang ating Panginoong Hesus ng isang Pharisee na ang pangalan ni Simon. At dumating ang Panginoon, hindi niya welcome. Abela siya sa kanyang mga kumpadre na mga Pharisee rin. At merong isang babaeng dumating, isang maruming babae. Dala-dala ang isang bote ng pabangong mamahalin. Nang makita ang Panginoon na nag-iisang nakaupo doon sa isang lamesa, lumapit sa kanyang likuran, umiyak sa kanyang paanan, nabasa ng luha ang kanyang paa, kinuha ang kanyang mahabang buhok, at nabasa ng luhang paa ng ating Panginoon. At pagkatapos nung binuksan niya ang pabango at ibinuhos niya sa paa ng ating Panginoon at humalimuyak ang bango sa buong silid at tatawag ang pansin ng lalaking si Simon at nakita niya merong isang maruming babae na humahawak sa Panginoon. At sabi niya, kung siya'y propeta, dapat alam niya ang klase ng babae na humahawak sa kanya. Ang babaeng yan ay isang maruming babae. Ang ating Panginoon ay nagsabi, Simon, meron akong itatanong sa iyo. Sige, gawan. Merong dalawang may utang, ang isa'y malaki, 500 dinari, ang isa'y 50 dinari. Isa'y malaki sa maliit. At ang ginawa ng nagpautang sa kanya, sabi sa kanila, huwag niyo nang intindihin ang inyong utang. Bayad na kayo, wala na kayong utang sa akin. At sabi niya, ngayon ang tanong ko, Simon, sino ang magmamahal sa taong ito ng labis-labis doon sa nagpag-utang sa kanya? Yung maliit na may utang o yung malaki may pagkakautang? Sabi ni Simon, I suppose na yung malaking pagkakautang ang mamamahal sa kanya ng labis. Tama ka, Simon! Ang babaeng ito, pumasok ako, hindi mo ako winelcome ang babaeng ito. Ay, ako'y winelcome niya. Hindi mo akong binigyan ng panghugas ng paa. Hinugasan ng luha ng babaeng ito ang aking paa. Pinunasan ng kanyang buhok. Hindi mo ako inanoint ng langis. Ang babaeng ito, pinuhusan ng pabango ang aking paa. At sabi niya, yan ang dahilan ng babaeng itong makasalanan. Ang kanyang kasalanan ay pinapatawad sa kanya. At siyang dahilan kung bakit siya magmamahal ng labis-labis. Jesus ay nakilala sa friend of sinners. Nakikisalo sa mga makasalanan at kaibigan ng mga tax collector. Sino ang kanyang pinupuntahan? Ang mga makasalanan. At sabi niya, dahilan, hindi kailangan ng magaling, ng isang taong walang karamdaman ng doktor. Ang physician ay dumating para sa mga may karamdaman. At naparito ko, hindi para tawagin ang matuwid. Naparito ko para tawagin ang makasalanan.
Ako'y naparito para hanapin ang nawawalang tupa ng Israel. This is a new thing for them. They cannot understand paano ang lalaking ito, ang taong ito, ay ganito ang kanyang pananaw. Ang kanyang pinuntahan niya ang isang lalaki na isang tax collector na siya si Levi, na siyang si Matthew. Diba? Alam niyo ba si Matthew ay isang tax collector? Read your scripture. At isang araw pumunta si Jesus doon kung saan mayroong lamesa si Matthew at kanyang sinabi, halika, sumunod ka sa akin. At ang oras na yon ay kanyang iniwanan ang lugar na kanyang pinagtatrabahuhan at sumunod siya from the time on kay Jesus. At isang araw, dahilan si Matthew ay nalugod sa Panginoon, sabi niya, in-invite niya ang Panginoon at naglagay siya ng isang hapunan. At ang in-invite niya ay kapwa niya mga tax collector. At ang ating Panginoon ay kumain, nakasalo ng mga tax collector. At sabi ng mga Pariseo, tingnan niyo yan, taong yan, kaibigan ng mga makasalanan, nakikikain kasama ng mga tax collector. Siya isang law breaker ni Moses, ng kautusan ni Moses. Pero mga kapatid, ang ating Panginoon, ang dahilan bakit gusto niyang maglagay ng tinatawag na tamang justice. Now, pansinin ninyo, there's a lot of scripture na pwede natin tingnan. Ang babaeng adulterous woman sa John chapter 8, na binanggit ko na kanina. Ang lalaking isa pang tax collector. Sa Luke 19, si Zacchaeus, na kanyang pinuntahan. Pero, paglabas niya, sabi ng ating Panginoon, sinabi niya, lahat ng nadaya ko ay sasauli ko. Sasauli ko ng 4 na dubli. Kung meron man akong nadaya, sabi niya, kalahati ng aking kayamanan ay bibigay ko sa mga dukha. At sabi niya, sa araw na ito ay dumating sa bahay na ito ang kaligtasan sapagkat ang lalaking ito ay anak ni Abraham. Na mga kapatid, alam niyo ba, ang ginawa ng ating Panginoon, give me some few minutes. Dahilan, ang ating Panginoon ay siya ay maglalagay ng tinatawag na perfect justice. And this perfect justice, ang kanyang munang ginawa, ay binuhos ang biyaya sa mga tao. And especially, sinong nangangailangan ng biyaya? Ang mga sinners. Ang mga makasalanan. Ang mga tao. Dahilan, ang lahat ng nagkasala, they deserve judgment. Lahat na nagkasala, they deserve to be judged. They deserve condemnation. But brothers and sisters, ang isang taong nagkasala, maring siya'y biktima ng ganitong kasalanan. Pero, hallelujah, siya pa rin ay humihingi ng awa at habag. Now, di ko alam paano illustrate pa ang ilang bagay, pero sa sandaling ito, sa Old Testament, mga kapatid, makikita nyo na meron ng ganitong expression gustong gawin ng ating Panginoon. Alam niyo ba, sa Israel, ang Diyos ay naglagay siya ng tinatawag na city of refuge. Nandiyan ba yung picture? Plus lang yung picture na yan. At dito sabi ng Numbers chapter 35 verse 10, sabi niya, kapag dumating kayo sa Jordan, or nag-cross kayo sa Jordan, pumunta kayo sa Canaan, sabi ng ating Panginoon, kayo ay pipili ng mga syudad na tinatawag na tatawaging cities of refuge.
upang ang sino mang taong nakapatay ng sino mang tao nang hindi sinasadya, ay yung taong ito ay dito tatakbo. Dito siya tatakbo. Sabi niya, who kills any person without intent may flee there. And the city shall be for you a refuge from the avenger, upang yung taong gustong gumanti sa kanya, dahilan niya ng batas, sino mang gustong gumanti sa kanya, ay makakatakbo siya doon sa cities of refuge. At doon sa cities of refuge ay may mga duty doon ng mga priest. At kapag dumating yung taong ito na sinasabi, nakapatay ako, pero hindi ko sinasadya. At sabi niya, at siya'y kukupkupin nung priest na yun at itatago doon sa loob ng cities of refuge. At sasabihin niya, kapag dumating yung avenger, yung gustong maghiganti sa kanya, ilabas mo sa akin ang taong yan. At sabi niya, hindi ko siya pwedeng ilabas sa iyo hanggat hindi nagkakaroon ng trial. So, iingatan niya yung taong ito. At ang taong ito, kapag siya'y napatunayan na walang kasalanan, then mag-stay siya doon sa city of refuge. Mananatili siya doon. Hanggang sa yung naka-designate na high priest doon, yung high priest ay namatay. Kapag namatay na siya, then malaya na siyang makalabas. At yung taong gustong gumanti sa kanya ay hindi na siya pwedeng galawin. See, merong ganitong pinipicture sa Old Testament ng tinatawag na pardon. Merong kapatawaran na pinapakita ng Old Testament na tinatawag na, pero ang requirements, mga kapatid, ang taong nagkasala na hindi niya sinasadya, ay dapat siyang manatili doon sa city of refuge, huwag siyang lalabas. Huwag siyang aalis doon. Huwag siyang lalabas. Then the moment na siya lumabas doon, at kapag nakita siya ng avenger at pinatay siya, wala nang pananagutan ng sino man sa kanya. Siya mismo ang lumabas. Isn't that a good picture, mga kapatid, na pinapakita in the Old Testament? Na pinapakita na, hallelujah, pinaportray na merong forgiveness somewhere. Merong forgiveness na darating. So, now, the cities that you give shall be your 6 cities of refuge. And you shall give 3 cities beyond Jordan, and 3 cities in the land of Canaan. Now, pansinin ninyo, yung mga may bilog na yan yung mga cities of refuge. Sa Kadesh, sa Shechem, sa Hebron, sa Golan, sa Ramoth Gilead at sa Bezer. Mapapansin nyo sa gawin ng Canaan, ay nandun yung Kadesh, Shechem at Hebron. Sa gawing bahagi, beyond Jordan, sa kabila ng Jordan, ay nandun naman ang Golan ng Ramoth Gilead at Bezer. At kahit saan ka parte narito, ayon sa kasaysayan, it's 30 miles mula doon sa kanyang kinaroroonan, pwede kang tumakbo. At alam niyo ba, yung mga cities of refuge ay may mga arrows, may mga karatula. Hallelujah! May mga karatula, this way, this way, this way. Para hanggang sa daling ka doon sa cities of refuge. At isa pa sa sinabi ng nagtala nito, yung daan papunta sa cities of refuge ay hawan. Praise God. Para hindi ka mahirapan magkantetisod, magkandarapa doon dahil lang napakaraming bato. They paved the way para papunta sa city of refuge. Para yung tatakbo, hindi tumatakbo na nga siya, madadapa pa siya, baka maabutan siya ng kanyang avenger. You know, mga kapatid, dito sa panahong ito, ay pinipicture out ang tinatawag na biyaya. Oo, nagkasala ka. Oo, nagawa mo ang bagay nito. Pero hindi mo sinasadya. You are just a victim of the circumstances. At mga kapatid, at doon sa lugar doon, siya ay mananatili. Walang pwedeng gumalaw sa kanya. Napakaganda ng plano ng Diyos, mga kapatid. Pinipicture out niya ang darating na panahon. At alam niyo ba, mga kapatid, our city of refuge is none other than our Lord Jesus Christ. It's under the blood. Under the blood of the Lamb. At huwag kang alis sa dugong yan. Dahilan kapag umalis ka, ang avenger na, ang leon na muunga na naghahanap ng masisila ay
sisilain ka. Mga kapatid, dito sa bahaging ito, pinapakita ang napakainam na bagay dahilan ng Diyos ay meron siyang kalikasan doon sa loob niya na gusto niyang i-express. I mentioned last time na sa creation ay hindi pa na-express ang buong kapangyarihan ng Diyos. Ang kalikasan ng ating Panginoon. Pero ito ay dinisplay sa panahon ng redemption. Well, mga kapatid, may kita natin ang servant na ito. Praise God. At ang unang bagay na kanyang gagawin ay pagpakita ng biyaya at katotohanan at tunay na justice. Hindi pa tayo nakarating, mga kapatid, sa justice to the nations. Pero, hallelujah, I hope nakita niyo ang isang picture sa ganitong bagay na gustong gawin ng Panginoon. Shall we all stand, mga kapatid? Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon. Praise Jesus. Praise Jesus. Even in the Old Testament, ay meron siyang ganitong bagay na ipinakita sa bawat isa sa atin. The Old Testament ay pinaportray na ng Diyos ay nagmamalasakit sa mga makasalanan. Nagmamalasakit siya sa sino man. Dahilan, ang nakita niya, hindi ang kasalanan, kundi nakita niya ay mismo ang tao ay nasa pangangailangan siya. Have you seen the song, He looked beyond our fault and saw our need. Hallelujah. Oh, blessed be your name, Lord God. Amen. Blessed be your name, Lord Jesus. Ating iyo ko ang ating maulos sa oras na ito. Hallelujah. Salamat na lamang, mga kapatid. Nabuhay tayo sa panahong ito ng tunay na justice ng ating Panginoon ay Kanyang in-express. At di tayo nabuhay sa panahong yun ng bawat nagkakasala ay lalapatan ng kaparusahan. At ngayon, sa panahong ito, ito'y tinawag na the year of favor. Ito'y panahon ng paglingap ng Panginoon. Mula ng ating Panginoong Hesus ay dumating sa ibabaw ng sanlibutan, ito'y tinawag na the year, acceptable year of the Lord. Pagtanggap ng lingap ng ating Panginoon. Hallelujah. Do you realize ang ganitong bagay na Kanyang napakasaganang biyaya sa bawat isa sa atin? At salamat na ang lingkod na ito, na dilitiba ang ating Panginoong Hesus ay dumating dito sa ibabaw ng sanlibutan. At ang Kanyang unang hinanap, hindi ang matuwid, hindi ang banal, hindi ang mga tao walang kasalanan. At ang unang Kanyang hinanap, at ang unang Kanyang pinakasamahan, ay mga taong makasalanan. Hallelujah. Praise God. Adulterous woman, ang isang lalaki na mandaraya na katulad ng Zacchaeus. Hallelujah, ang isang babae na ang kanyang buhay ay napakababa. Ngunit siya ay niligap ng Panginoon dahilan gustong ibuhos ng Diyos ang kanyang biyaya sa ulima araw. Dahilan pagkatapos ng biyaya ng Diyos, ang kahatulan ng Panginoon ay kanya'y gagawad. Sa sino mang tao na hindi tumanggap ng biyaya, sa sino mang tao na hindi nagpahalaga sa biyayang ito, ay darating sa kanyang paghatol. At ang paghatol na yan, at ang ganitong bagay, pagkatapos ng biyaya, at pagkatapos ng igawad ng biyaya at ang tao ay mananatili sa kanyang buhay, sino mang sumampalataya ay maliligtas. Ngunit sino mang hindi sumampalataya ay parurusahan. And this is the perfect justice na gagawin ng Diyos sa ibabaw ng sanlibutan. But first and foremost,
naranasan natin ang biyaya ng Diyos at ngayon ikaw ay nasa ilalim ng biyaya ng ating Panginoon. Oh, blessed be your name, O Lord God. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat, Lord God, sa iyong sakdal na, hallelujah, paghatol, Panginoon, at paggagawad ng iyong kagandahang loob sa bawat isa. Blessed be your name, O Lord God. Oh, Jesus. Hallelujah. Wonderful name of the Lord. Wonderful name of the Lord Jesus. Wonderful name of Jesus. Hallelujah. Kayo sa akin ngayon sa oras na ito. Ako'y nangungusap muli sa inyo sa oras na ito. Nagpapayag ako ng aking mga salita upang kayo ay aking aking mga anak, makinig kayo. Ang tinig na ito ay nagmumula sa akin. Ang Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat. Ikaw kayo narito. Makinig kayo sa akin. Aking mga anak, tumalima kayo sa aking mga salita. Aking ipapahayag ko anong bagay na darating pa. Ipapahayag ko sa inyo anong mga bagay na darating sa panahon na aking itinakda. Maging tapat kayo sa akin. Maging tapat ang iyong mga puso. Manalangin kayo sa akin. Manalangin kayo sa akin. Manalangin kayo sa akin. Ako ang inyong Diyos na buhay. Ako ang inyong Diyos na buhay. Ito ang sabi ng Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Shall we pray? Amang Diyos, sa oras nito, Lord God, ay papasalamat kami at kami ay nakatayo sa iyong presensya, Panginoon. Nakatayo sa ilalim ng iyong dugong mahal. Nakatayo sa ilalim ng iyong napakasaganang biyaya. At ang biyayang yan, Lord, ay naging masagana mula nang dumating ang iyong bugtong na anak sa ibabaw ng sanlibutan. Ang langit ay naging bukas mula sa araw na yun. At ang masaganang biyaya mo, Lord, ay yung ipinatdaloy, ibinubo, Panginoon, at narito ang bawat isa sa amin. Hallelujah. At ang unang naging beneficiary, Lord, ng iyong masaganang biyaya ay kami na mga makasalanan. Kami na walang pag-asa sa buhay na ito. Hallelujah. Kami na walang Kristo, ngunit, hallelujah, na ikaw ay dumating sa bawat isa sa amin, nagkaroon ng pag-asa ang aming buhay. Dahilan kami, ang aming hantungan ay kapahamakan. Dahilan ng lahat ay nagkasala, ang lahat ay hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit Lord, bago ang kahatulang yan, ay merong, hallelujah, kaloob na yung binigay sa amin. At ang kaloob na yan, hallelujah, ay ang aming Panginoong Hesus. Ang kaloob na katwiran, ang kaloob na buhay na yung binigay sa bawat isa amin. At Lord, ikaw ay naparito hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod at ibigay ang iyong buhay para pantubos sa nakararami, sa marami. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming salamat, Lord, sa iyong mga salita na yung pinagkaloob sa amin sa tanghaling ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa iyong pangungusap.
At aming inaasahan ang dakilang bagay na yung patuloy na yung gagawin sa uling mga araw nito. At ang sinabi ng iyong mga salita, bago ito iyong gawin ay ikaw ay ipapahayag mo muna ito sa bawat isa sa amin. Hallelujah. And we are waiting for that precious and golden day, Lord, na yung gagawin sa iyong mga anak, Panginoon. Lord, sa uling mga araw nito, hallelujah, aming patuloy na kinikilala ang iyong napakasaganang biyayang ito na iyong inihatid sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Lord God, isang awit kanina nagsasabi, you are more than amazing. You're more than wonderful. You're more than miraculous, Lord. Ikaw ay nakakahigit sa lahat ng mga bagay. Walang sapat na salita na pwedeng gamitin. Hallelujah, Father, i-describe ang iyong kalikasan, ang iyong kabanalan, at ang iyong katangian, Panginoon Diyos. Hallelujah, hallelujah. Lord God, sa hapong ito, sa tanghaling ito, ay nais namin ibalik sa iyong buong papuri, buong pagluwalhati, at buong pagpapasalamat sa pangalan ng aming dakilang Diyos, ang aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Praise God, praise God. So say amen.